Sa pag-uumpisa ng episode 9 ay ipinapakita ang bawat isa ay nakikipaglaban sa mga goblin monster at ang mga ito ay madali lamang nilang natatalo. Sinabi ni Song kay Jinwoo na magaling na daw ito makipaglaban sa loob lamang ng maikling panahon, at tinanong din niya ito tungkol sa kanyang hawak na dagger. Nakikita din nito ang kanyang aura na lumakas at ito din daw ay puno ng kumpiyansa. Dito ay mayroon silang nakita na tatlong maaari nilang pasukan. Sinabi ni Jinwoo na doon daw sila pumasok sa kaliwang bahagi dahil malinaw niyang nakikita na nandoon ang boss ng dungeon. Sila Kim naman ay sa gitnang parte dumaan, at sila Kang naman kasama ang mga kriminal ay sa dulong kanan pumasok at dito ay nagkatinginan pa sila ni Jinwoo ng masama. Sa eksenang ito habang sila Kim ay nakikipaglaban sa mga goblin ay sinabi nito na kapag natapos daw ang dungeon raid na ito, ay personal daw siyang hihingi ng tawad kay Jinwoo. Sinabi din niya na hanggang ngayon daw ay binabagabag pa din siya ng kanyang konsensya, kaya kahit hindi siya nito mapatawad ay ayos lang, basta masabi lamang daw niya ito. Dito ay ipinakita si Kang, habang may kinakausap na isang matandang lalaki. Nakiusap ito sa kanya na kung maaari daw ay patayin niya ang tatlong kriminal na lumapastangan daw sa kanyang anak na babae, kaya ito ay nagpakamatay. Sinabi din nito na kapag nasa loob daw ng dungeon ay wala nang alam ang nasa labas kung ano daw ang nangyayari sa loob, kaya ito daw ay ang tamang pagkakataon. Nagbayad ito ng malaking halaga sa kanya at ito ay kanyang tinanggap. Sinabi din nito sa kanyang isip na mas masarap daw talaga ang tumapos ng buhay ng tao kesa sa mga magical monster lamang. Dito ay sinabi niya sa mga kriminal na ang gagawin daw niyang report sa surveillance team ay nakipaglaban daw silang tatlo sa daan-daang mga goblin kaya sila namatay. Pagpasok nila Kim sa isang lagusan ay nagulat sila sa kanilang nakita. Ang dalawang kriminal ay patay na at ang isa naman ay hawak nito sa kanyang leeg. Tinanong ito ni Kim kung bakit daw ito ginagawa ng isang taga-Hunters Association. Inilabas nito ang kanyang dagger at tinapos ang buhay ng kriminal saka lumapit sa kanila. Habang naglalakad sila Jinwoo, dito ay nakarinig siya ng isang malakas na sigaw kaya agad nila itong pinuntahan. Nakita nila ang tatlong kriminal na wala ng buhay at sa sahig ay nakahiga ang isa nilang kasamahan. Paglingon ni Jinwoo ay nakita niya si Kim na nag-aagaw buhay kaya sinabihan niya si Juhi na pagalingin nito ang kanyang mga sugat. Sinabi ni Jinwoo na kailangan daw niyang mabuhay dahil mayroon daw siyang pamilya na nag-aantay sa kanya sabi pa nito. Sinabi nito kay Jinwoo na ayaw daw sana niyang humingi ng paumanhin sa kanya sa ganitong sitwasyon. Dahil balak daw sana niya na pagkatapos ng raid na ito ay formal daw sana siyang hihingi ng kapatawaran sa kanya, ngunit bago pa siya matapos magsalita ay namatay na ito. Dito ay ipinakita si Kang, na mula sa itaas ay sinalakay niya si Juhi gamit ang kanyang dagger, ngunit ito ay naramdaman ni Jinwoo at hinawakan ang kamay nito. Sinabi niya sa kanya na kahanga-hanga daw ang ginawa niya na pagharang sa atake na iyon. Balak daw sana niyang unahin ang healer bago sila, ngunit na-block daw niya ito. Sinabi dito ni Song na bakit daw niya ito ginawa gayong siya daw ay taga-Hunters Association. Sumagot lang ito na ang ire-report na lang daw niya ay pinatay silang 5 ng mga kriminal. Tapos habang kinakalaban daw niya ang boss ng dungeon ay sinalakay din siya, kaya wala siyang nagawa kundi patayin na lang din ang mga ito. Dito ay haharapin na sana siya ni Jinwoo ngunit pinigilan siya nito at siya na lang daw ang makikipaglaban dito. Sinabihan siya ni Kang na ano daw ang magagawa ng isang matandang mage laban sa assassin na katulad niya. Kinuha niya ang espada ni Kim at sinabi kay Juhi na lagyan daw siya ng buff nito na physical enhancement. Naglaban silang dalawa pero ang agwat ng kanilang kakayahan ay magkaiba, lalo na pag ang bilis ang pag-uusapan. Dito ay natamaan siya sa balikat ngunit agad din itong napagaling ni Juhi kaya mas minabuti na lang ni Kang na unahin patayin si Juhi. Sinalakay niya itong muli at sinabi na wag daw niyang tatalikudin ang isang swordsman. Sinabihan siya ni Kang na hindi nga daw siya basta ordinaryo lang nakalaban kaya seseryosohin daw niya ito. Sinalakay niya ito ng sobrang bilis at sa isang iglap, si Song ay lumuhod at nagtamo ng napakadaming pinsala sa katawan. Nilapitan niya ito at nang tatapusin na sana nito ang kanyang buhay, si Song gamit ang kanyang fire ability ay sinalakay niya ito. Ngunit dahil sa bilis ng kilos nito ay agad niya itong naiwasan at pinuri pa niya ito ng kaunti.
Dito ay sasaksakin na sana siya ng dagger nito, ngunit pagdilat ng kanilang mata ay nakita nito na iniligtas siya ni Jinwoo. Nagulat sila Juhee at Song, dahil sa sobrang bilis ng reflexes nito ay nagawa nitong mablock ang pagsalakay nito sa kanya. Sinabihan siya ni Kang, na ang bilis ng pagkilos nito ay hindi pang i-rank level lamang. Tinanong niya ito kung sino daw ba talaga ito, at sinagot niya ito ng kanyang pangalan at sinabi na siya ay isang i-rank hunter lamang. Hindi siya naniwala dito at sinabi na itinatago lamang daw nito ang kanyang tunay na kakayahan. Sinabi din nito na kung ganon ay isa siyang false ranker na kahit sa mga kasamahan niya ay hindi niya ito sinasabi. Ibinunyag din nito na kung ganon daw ay malinaw na sa kanya na siya ay isang second awakening. Nang marinig ito nila Song at Juhee ay nagulat sila ng husto at malamang daw ay nangyari itong lahat noong nasa double dungeon daw sila. Dito ay sinabi ni Kang, na kung ganon daw pala ay kailangan na niyang seryosohin ang pakikipaglaban dito, saka kinuha ang isa pa niyang dagger. Tinanong siya ni Jinwoo kung ano daw ang dahilan ng pagpatay niya sa mga kriminal na ito. Sinabi niya na ito daw ay parte ng social justice at binayaran daw siya ng ama ng nabiktima nila kaya ang mission niya ay patayin ang 3 kriminal na ito sabi pa niya. Sinabi naman ni Jinwoo ang pagpatay sa 2 hunter daw ba ay parte ng mission niya o para sila ay patahimikan lamang. Malamang daw ay hindi, at sinabi niya dito na nature na daw talaga nito ang pagpatay. Sinabi niya dito na tama daw siya na ito daw talaga ang totoong gusto niya, dahil mas masaya daw ang pumatay ng tao kaysa sa mga magical beast at diretsyong sinalakay niya si Jinwoo. Nagpalitan sila ng mga mabibilis na pagsalakay at gulat na gulat sila Song at Juhee dahil sa ipinapakita ni Jinwoo, dahil kaya din nito na makipagsabayan sa isang B-rank hunter. Sa palitan ng pagsalakay na ito ay nagawa ni Kang, na masugitan si Jinwoo at dito ay nagpakita ang kanyang notification. Sinasabi dito na may nagtatangka sa kanyang buhay at ang system ay nag-response dito. Kailangan daw niyang patayin ito at kung hindi ay magkakaroon siya ng penalty. Nagpasalamat siya sa system, dahil ngayon daw ay mayroon na siyang sapat na dahilan para ito ay patayin. Inactivate niya ang skill dash niya at sa isang kisap mata lang ay nagawa niyang mapinsala sa mukha ang kanyang kalaban. Ang epekto ng dagger ay agad nag-trigger sa mukha nito, at muli na naman silang nagpalitan ng mabibilis na pagsalakay. Dito ay inactivate ni Kang, ang kanyang special ability na stealth. Ito ay may special ability na maglaho ang kanyang buong presensya, at sinabi nito na iilan lamang sa mga assassin type ang mayroon ng ganitong skill. Gamit ang stealth mode ay nagawa niyang mapinsala ng malubha ang isang paa ni Jinwoo. Nagyabang pa ito at sinabi na ngayong limitado na lang daw ang kanyang galaw ay wala na daw siyang magagawa. Gagamutin sana siya ni Juhee ngunit ito ay binalaan ni Kang, at sinabi na wag daw sila mag-alala, dahil pagkatapos daw niya patayin si Jinwoo ay sila naman daw ang isusunod nito. Dito ay sinabi ni Jinwoo kung tapos na daw ba siyang magsalita, saka inactivate ang full recovery at ang kanyang pinsala ay tuluyang gumaling. Gulat na gulat dito si Kang, dahil ngayon lang daw siya naka-encounter ng isang assassin na may kakayahang pagalingin ang kanyang sarili. Kailangan daw niyang mag-ingat ng husto dahil delikado daw kalaban ang isang katulad ni Jinwoo. Kailangan na daw niya ito tapusin sa lalong madaling panahon, at inactivate niya muli ang stealth mode at naghahanda siya ng isang pagsalakay. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang presensya ay nagulat pa din ito, dahil nagagawa nitong mablock ang kanyang mga atake kahit na siya ay naka-stealth mode na, sabi pa niya. Dito ay inactivate ni Jinwoo ang kanyang active skill na Murderous Intent. Dito ay ipinakita ang malademonyong anyo ni Jinwoo at kitang-kita siya nito kahit na naka-stealth mode pa ito. Pagtingin niya sa kanyang dibdib ay nakatusok na ang dagger nito at ang epekto nito ay nag-trigger na sa kanya. Sa huling mga sandali ng kanyang buhay ay nagawa pa niya itong purihin dahil sa kabila na ito ay isang assassin din, ay capable din ito na gumamit ng healing at debuff magic, at ngayon lang daw talaga siya naka-encounter ng isang katulad niya bago siya tuluyang mamatay. Sa pagkamatay nito ay nakuha niya ang special ability nito na stealth na maaari na niyang magamit anumang oras. Dito ay muling nagpasalamat sa kanya sila Juhee at Mr. Song, dahil sa pangalawang pagkakataon daw ay muli na naman nitong iniligtas ang kanilang mga buhay. Sa eksenang ito, sa labas ng dungeon ay ipinakita si Chief Woo ng surveillance team ng Hunter Association.
Sinabi niya na may hinala na daw talaga ito sa kanya mula noon pa man, ngunit ang ipinagtataka nito ay kung papaano ito napatay, sabi pa niya. Sa tagpong ito ay nagulat at binati nito si Jinwoo, at diretso silang tinanong kung sino daw ang pumatay kay Kang. Dahil imposible daw kasi sa kanilang tatlo ay malabo daw na matalo ito dahil isa daw itong B-rank at sila ay mga D-rank at E-rank lamang, sabi pa nito. Dito ay sinabi ni Jinwoo sa kanyang isip na wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang umamin, at naisip niya ang kanilang usapan ni Jinho na hindi na matutuloy. Ngunit nagulat siya nang sinalo ni Song ang responsibilidad at sinabi na siya daw ang pumatay dito. Sinabi ni Chief Woo na kung paano daw niya ito matatalo samantalang isa lamang daw siyang C-rank hunter. Sinabi na lang nito na dahil daw sa tulong ni Juhee kaya daw nagawa niya itong matalo. Sinabi ni Chief Woo na batay nga daw sa itsura niya at mga sugat na natamo ay posible nga daw ito dahil sa tulong ng isang healer. Sa kabila ng sinabi nito, para sa kanya ay imposible pa din daw na matalo ng isang mage si Kang, kahit pa may kasama itong healer. Sinabi pa nito na si Kang daw, ang top B-rank hunter sa lahat ng Class B hunter. Magkaganon pa man sinabihan niya si Mr. Song na sumama sa kanya para mai-report ito at maisarado na ang kaso. Dito ay sinabi niya kay Jinwoo na ito daw ay kanyang pasasalamat sa pagligtas niya sa kanilang buhay. Malaya pa din daw niyang maitatago ang kanyang kakayahan at sinabi niya na ito daw ay mananatiling sekreto sa katuluyang umalis. Sa eksenang ito ay ipinakita sila Juhee at Jinwoo na nag-uusap. Sinabi niya na siya daw ay magre-retiro na daw sa pagiging hunter at tutulungan na lang daw niya ang kanyang mga magulang sa kanilang negosyo. Nagpasalamat din ito sa kanya dahil sa mga pagligtas daw nito sa kanyang buhay ng 2 beses. Iniabot niya dito ang Essence Stone na ibinigay sa kanya nito noong sila ay nasa Double Dungeon. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap ay sinabi nito na kung sakaling mapunta daw siya sa kanilang lugar ay sabihan daw niya ito para mapasyal daw siya nito bago tuluyang umalis. Dito ay kinausap ni Inspector Woo si Jinho tungkol sa raid na naganap noong nakaraan kung saan namatay ang grupo ni Hwang Dong-sok. Binigyan siya nito ng babala dahil ang kapatid daw nito ay hindi matanggap na namatay ang kanyang kapatid sa raid na iyon at ang nakaligtas lang daw ay isang D-rank at E-rank hunter. Dahil sigurado daw na hindi iyon titigil hanggat hindi na ipaghihiganti ang kanyang kapatid. Sinabi ni Jinwoo sa kanyang sarili na mas kailangan daw niyang lumakas ngayon dahil si Hwang Dong-sok ay isang international S-rank hunter at ang buhay daw niya ay nasa panganib. Sinabi ni Inspector Woo sa kanya na noong huling raid daw na naganap ay hindi din daw siya kumbinsido na sila Song at Juhee ang tumalo kay Kang, at alam daw nito na siya ang tumalo doon. Bago tuluyang umalis ay binalaan siya nito na mas mabuti na ilayo na niya ang kanyang pamilya at dalhin na lang niya ito sa ibang bansa. Bago tayo magpatuloy sa susunod na episode mga idol, para mas lubos ninyo na maunawaan ang detalyadong recap ng anime na Solo Leveling series ay iminumungkahi ko na panoodin din ninyo ang mga naunang episode. Nasa aking description ang link ng mga episode at kung maaari din sana ay paki-like na din ang video na ito at mag-comment kung nagustuhan ba ninyo ang episode na ito. Sa eksenang ito kung saan mag-uumpisa na ang pag-clear nila ng C-rank dungeon ay sinabi ni Jinho na sila daw ang mga narentahan nila para mabuo ang 8-man requirement. Sinabi ni Jinho sa kanya na kung sino-sino na lang daw ang pinagkukuha nito, dagdag pa niya. Meron daw lasenggero, mayroon ding hindi makalakad, mayroon din parang napadaan lang tapos kinuha niya, tapos meron pa daw bata, sabi pa nito. Lumapit sa kanya ang batang hunter at sinabi nito na narinig daw niya ang mga sinabi nito. Magkaganon pa man daw, siya ay qualified pa rin daw bilang isang hunter. Sinabi sa kanya ni Jinho na kung siya daw ba ay isang E-rank at kung mayroon na daw ba ito karanasan sa dungeon raid. Sinabi lang nito na wala daw at ito pa lang ang kanyang unang dungeon raid. Tinanong din sila ng isang hunter kung seryoso daw ba ang mga ito na magbayad sa kanila ng malaking halaga kahit wala silang gagawin. Sinabi ni Jinho na wag daw sila mag-alala dahil babayaran naman ang bawat raid na pupuntahan nila. Dito ay inactivate niya ang nakuha niya na stealth rune mula sa pagtalo niya kay Kang, at ito ay magagamit na din niya sa mga laban mula ngayon. Sinabi ni Jinwoo na wala daw silang ibang gagawin kundi ang maghintay lamang daw dito sa labas bago sila tuluyang pumasok sa loob ng dungeon. Dito ay ipinapakita na nag-uusap ang mga hunter na naiwan sa labas.
Sinabi ng mga ito na kung talagang seryoso daw ba sila at kung may kakayahan daw ba ang mga ito na tumapos ng isang dungeon na sila lang. Sinabi pa ng isa na kalokohan daw na isang D-rank at E-rank lamang ang tatapos ng isang C-rank dungeon. Malamang daw na mamatay ang mga ito sa loob o kaya ay baka tumakbo daw ang mga ito mamaya palabas ng dungeon. Pagkalipas ng ilang oras ay lumabas si Jinho ng dungeon at sinabi ng isang hunter na tama daw siya at ito ay tumakas na lang. Ngunit nagulat ang mga ito nang makita na lumabas din si Jinwo at ang dungeon ay nagsara. Ibig sabihin daw ay natalo nila ang boss ng dungeon nang silang dalawa lang at ang lahat ay nagulat. Dito ay sinabi niya na pupunta na daw sila sa susunod na dungeon at kung gusto pa daw ba nila na sumama. 3 dungeon daw ang kanilang tatapusin ngayong araw kaya sinabihan niya ang mga ito na maghanda na. Maaari daw sila kumita ng tig 9 million bawat isa sa loob ng isang araw nang walang ginagawa sabi pa nito. Ipinakita dito si Jinwo habang nakikipaglaban sa mga goblin at ang mga ito ay wala ng kalaban-laban sa kanya. Dahil sa estado ng kakayahan niya sa ngayon ay higit pa sa isang C-rank, kaya kahit ang boss ng dungeon na ito ay madali lang niyang natalo. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy ang kanilang ginagawa na pag-clear ng mga dungeon at mabilis lamang nila itong natatapos. Dito ay ipinakita na sinubukan niya na gamitin ang bago niyang skill na stealth, at dito ay namangha si Jinho dahil ngayon pa lang daw niya ito nakita. May bago din siyang nakuha na mga skill at ito ay sinubukan niya sa mga magical beast at ito daw ay kapaki-pakinabang sabi niya. Dito ay ipinakita na naabot na daw niya ang limitasyon ng kanyang level at kailangan na daw niya mag-job change quest. Sa eksenang ito ay ipinakita ang manager ng White Tiger Guild habang kausap ang isang empleyado nito. Sinabi nito sa kanya na halos lahat daw ng C-rank dungeon ay nabili na sa halagang 150 million kada isa, na halos doble daw sa original na presyo nito. Tinignan niya kung sino ang bumili nito at nakita niya ang pangalan ni Jinho na anak ng may-ari ng pinakamalaking construction company sa buong South Korea. Pero ang mas ikinagulat nito ay nang makita ang pangalan ng isang E-rank level na si Sung Jinwoo. Sinabi niya na kilala niya ito na nakaligtas sa double dungeon at nagkaroon siya ng ideya tungkol dito sa pagkatao niya at sa mga pinaplano nila. Habang sila ay naglalakad ay sinabi niya sa kasamahan nito na sigurado daw siya na si Jinwoo daw ay isang hunter na reawakening. Dahil nakapagtataka daw na matapos ng isang D-rank at isang E-rank lamang ang isang C-rank dungeon kaya sigurado daw ito sa kanyang hinala. Tinanong siya nito kung ano daw ang basehan niya at sinabi niya ito. Sinabi niya na una ay nakaligtas daw ito sa isang double dungeon na bihira daw mangyari. Pangalawa, sa pagka-wipeout daw ng grupo ni Hwang Dong-sok, ay palaisipan pa din para sa kanya kung sa papaanong paraan na silang dalawa lang daw ang nakaligtas. Pangatlo, ang murder spree ni Kang Tae-sek na isa ding palaisipan para sa kanya na kung bakit sa lahat ng iyon ay involved daw ito sabi pa niya. Kaya sinabi niya na siya ay sigurado daw na itong si Sung Jinwoo ay isang reawakening at sa kahit anong paraan daw ay kailangan nila ito na ma-recruit. Pinuntahan nila ang isa sa mga dungeon gate kung nasaan ang grupo nila Jinwoo. Nagulat ang mga ito sa nakita nila dahil para lamang daw nagpipiknik ang buong team. Tinanong niya ito, na kung sila daw ay kasama sa raid bakit daw sila nasa labas lamang. Hindi na niya hinintay na sagutin ang kanyang tanong dahil sa puntong ito ay sigurado na daw siya sa kanyang hinala. Nagpaalam na siya na aalis na daw sila at sinabi na mag-ingat daw sila. Dito ay lumabas na ng dungeon sila Jinwoo at sinabi niya kay Jinho na kung maaari daw ba muna makancel ang kanilang raid bukas. Dahil mayroon daw siyang importanteng aasikasuhin muna sabi pa nito. Sa eksenang ito ay ipinakita si Guildmaster Choi ng Hunters Guild kung saan siya ay nananaginip. Napanaginipan niya ang kanyang kaibigan na namatay sa naganap na raid sa Jeju Island. Nagising siya at sinabi niya na madalas na daw niyang napapanaginipan ang eksena ng pagkamatay ng kanyang kaibigan. Dito ay nilapitan ng manager ng White Tiger Guild si Jinwoo at nakiusap na kung pwede daw ba siya nito makausap kahit sandali lang daw. Nag-usap sila at sinabi nito ng direct to the point na babayaran daw nito ng doble ang offer ng Eugene Company basta sumali lang daw ito sa kanilang guild. Tinanong niya ito na kung magkano daw ba ang buong halaga ng White Tiger headquarters. Sinabi ng manager na nasa around 50 billion daw ang buong halaga ng headquarters.
Dito ay sinabi ni Jinwoo na ang offer daw sa kanya ng Eugene Company ay nasa halagang 30 billion bilang individual. Kung sinabi daw nito na dudoblehin nito ang alok nito ay okay na daw sa kanya kahit mga 50 billion sabi pa nito. Nagulat ang manager sa halagang binanggit nito at sinabi nito na kailangan daw muna niyang sabihin iyon sa mga superior niya. Sinabi ni Jinwoo na kung ganun daw ay wala na silang dapat pang pag-usapan, saka siya tumayo. Ngunit bago siya umalis ay tinanong niya ito kung ano pa daw ba ang nalalaman nito tungkol sa kanya at kung may iba pa daw ba na nakakaalam bukod sa kanya. Gamit ang stealth mode ay sinugatan niya ang mukha nito at sinabi na huwag daw itong lumingon at sagutin lamang daw ang tinatanong nito. Sinabi niya na nagtaka lang daw siya kung sino ang bumili ng halos lahat ng C-rank dungeon at nang makita niya ang pangalan nito ay nagkaroon daw siya ng ideya tungkol sa pagiging reawakening nito. Sinabihan siya ni Jinwoo na sa ngayon ay wala pa daw nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao, kaya kung ito daw ay kumalat sa publiko siya daw ang magiging suspect nito. Sinabi ng manager na kailangan daw niya mag-report sa office nila tungkol dito, pero dahil sa mahal pa daw niya ang kanyang buhay kaya nangako ito na wala siyang ibang pagsasabihan. Nagpasalamat si Jinwoo sa kanya at dito ay nag-alok siya ng isang kasunduan. Sinabi nito na ibebenta daw niya ang rights ng 3 C-rank dungeon na pupuntahan nila para bukas sa halagang 2 million kada isang dungeon. Dahil ito ay 3 dungeon ito ay nagkakahalaga ng 6 million sabi pa nito. Dahil sa kakulangan ng mga C-rank dungeon ay maaari daw niya itong magamit sa hinaharap. Mahal daw ang halaga nyo pero dahil asset na din daw ito para mapalapit kay Jinwoo kaya ito ay pumayag. Dito ay sinabi ni Jinwoo na pumikit daw siya at buksan ang kanyang bibig. Ginawa naman niya ito at siya ay pinainom ng isang potion kaya ang kanyang sugat ay agad na gumaling. Lalo siyang namangha dito dahil bukod sa ipinakita nito na kakayahan na stealth mode ay kaya din nitong gumamit ng mga healing potion. Sinabi niya na sa anumang paraan ay kailangan nilang ma-recruit si Jinwoo. Kinabukasan sa kanilang opisina ay nagulat ang manager dahil nakita niya na hindi pa pala nagkakaubusan ng C-rank dungeon. Bagkus ay madami pa ang nakasell at ang iba pa ay nagkakahalaga lamang ng 70 million o mas mababa pa. Sinabi ng kanyang kasamahan na na-scam daw sila ni Jinwoo dahil ibinenta daw sa kanya ng 200 million kada isang dungeon. Dito ay nag-text sa kanya si Jinwoo at sinabi niya nakakalimutan na lang daw niya na ito ay nag-scout sa kanya. Sinabi na lang ng manager na magkaganon pa man daw ay at least nakuha niya ang contact ni Jinwoo at ito daw ay malaking advantage na din para sa kanila. Sa eksenang ito ay ipinakita na binuksan ni Jinwoo ang portal para sa kanyang change job quest.